Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo? Sa buong buwan ng April 2025, pwedeng nangyayari na to. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin sa kwentong ito ay nanay. Pwedeng kayo mismo to na nanonood o ito yung kakilala nyo na nanay na. O ito yung person nyo. So, case basis. I-describe ko yung tao dito. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung di nga to tumama sa inyo, di baka dun sa person nyo kakilala o idol. So, yung tao dito ay maaring buntis ngayon. Hindi buntis, kasal. So, alin man dyan ha, kasal, nanay na, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may trabaho. Walang trabaho, pwede pensionado. Senior, boss. Ayan. Meron sa kanya. Asan ba yung isa kong deck ito? Clarify natin tong 9 of action. O, 9 of wands. Ay! Di pala to. Yung isang deck pala. Mali ako ng kuha. Ito pala. Anong meron dito sa 9 of wands? So, may sabihin natin ongoing problem. At magpapakatatag yung tao. Okay? Yung bida natin na kinuwento ko. Ano yung ongoing problem? Probably gossip. Na para bang whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Magka-come up siya sa conclusion. Huwag na lang kausapin tong mga to. Mga fake people. O, mga tao na alam niya sa sarili niya, hindi niya mapagkakatiwalaan o tinitira siya ng patulikod. Ganun ang dating dito. Ngayon, dito papasok yung 2. 2 of Pentacles. Kasi hindi niya hayaan na mawala siya sa balance. Sabihin natin, oo, may mga naninira sa kanya, pero hindi niya hayaan na
mawala siya sa balance in a way na makita ng mga kaaway niya na naghihirap siya, gano'n. So again, ang dating sa akin, isi-separate niya yung sarili niya sa mga taong to na lihim na sumisira sa kanya. Pero may awareness na siya dito yung bida natin. Kaya siya na rin kusang lalayo. Yun yung decision niya dito. Ayun, decision made. So, ganun ang dating. Nakawala siya sa mga taong toxic. Whether siya mismo yung magse-separate sa mga taong to. Or sabihin natin, for some reason hindi pwede. Dahil magkakasama sila sa isang lugar. So, kung gano'n na hindi niya kayang i-separate yung sarili sa mga taong to, na naninira sa kanya ng patalikod, hindi na lang niya kakausapin. Ganun yung decision niya dito. Ayun. Ibang senaryo. Mag-end na tayo dito. Wala tayong gagamiting clue. Okay? Dahil di naman to love reading. Doon lang ako naglalagay ng clue o description sa love reading. Ito, hindi naman to love reading. Pero saan kaya nagmula tong gossip natin? Para lang may awareness tayo. Sa kaibigan, katrabaho, kapamilya. Ano yun? Well, case-to-case basis to, ha? Pwedeng nagtatrabaho yung tao sa school, sa church, o ang work niya ay mag-counsel, HR, ganun, admin, consultant. Doon yung lugar So probably ito yung pinagtatrabahuan niya dahil may commitment card tayo. So more like sa workplace to. Kung nasan yung devotion niya. So again, workplace o sa church. Grabe rin naman. Sa bagay, hindi natin masasabi talaga. May mga taong masama ang ugali pero nagsisimba pa rin o nagsiserve sa Diyos ko, no? Kasi may cross tayo. Yun may isip ko. Cross church. O insurance. Life insurance. O cemetery. Grabe, cemetery. Life insurance, di ba? Pag may cemetery, life insurance. Yun yung work niya. Nag-aalok ng insurance. O, may mga bata kasi dito, so iniisip ko, baka school. Kasi lalabas dito kung kapamilya Wala Kapamilya, kapitbahay. More like sa workplace to kasi nandito nga yung commitment card natin. Nandun yung commitment sa work o contract to. Kontrata siya do. So,
Workplace yan. O, ito ay pwedeng card ng pagiging maawain. So, sa workplace na nagdo-donate, sila yung foundation, ayun, tanggap ng donation, mga foundation, chorbanes. Sa work na may kinalaman sa foundation na nagre-receive ng charity. Or anything na may kinalaman siguro sa spirituality. Nandito kasi itong cross. So, ito anything na nagdidil sa mga bata. Walang maisip kundi school. Ito, anything na may kinalaman sa relationship. Relationship sa tao, in general. So, HR admin, o counselor, ng relasyon, o lawyer, um, yun lang. Wala nga maisip. Anyways, alin man din sa mga clue na yan, yung lugar. Kung saan nang gagaling tong gossip o yung workplace. Anyways, punta tayo dito sa isa kong deck. Ayusin ko lang itong mga ginamit kong cards. At dahil masikip, yung mga pag-isip pag ganyan, magulo. So, okay, magsimula na tayo. Kung mensahe ang makukuha natin dito. Ibang senaryo na to, ha? So, sa case na to, di naman din relasyon to eh. Walang relasyon dito. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng clue. Okay? So, doon lang ako maglalagay ng clue sa relasyon. Kasi nagmukha na itong career reading. So, ang bida natin ay alin man sa mga sasabihin kong description. So, yung bida ay pwedeng single, pwede rin nasa edad na 29. Ay, 29. 39. 39 years old. O sabihin na rin natin 40. Mga 40 pababa. So again, single. Single ngayon, hindi kasal. 40 ang edad. Pababa. Ano pa ba ito? So yun yung pwedeng description dito. O anyone na lang na babae na malapit sa inyo. O babae. In general. Kaya lang kasi young woman eh. So probably, ganun nga edad. Pag young. Mga 40 na lang. Kaya nga sabi ko kanina, kung 39 na lang. Kasi pag 40, dun mo na masasabing may edad. Pero again, sige, ilagay na natin. 40 pababa.
yung pwedeng bida dito sa sasabihin ko. O anak nyo to, babae. Kapatid, babae. Parang mas bata sa bida eh. O friend. Ano meron sa kanya? May hope eh. So, pag ganito, saan natin na may magandang maaaring mangyari sa kanya. May wish na magkakatotoo. May magagawa siyang successful. Mawawala na siya sa sitwasyon na nagpapastress sa kanya. Okay? Sabihin natin single siya at gusto niya. May mahanap na someone new o new love interest. Who knows? Possible naman para sa iba sa inyo. Hindi nga lang lahat, pero yung iba pwede. Kasi may hope nga dito na parang nagsasabi sa atin na may pag-asa pa. Lalo na kung dumaan sa matinding pain at gusto na makalis sa ganong sitwasyon. So, lalo na kung nangyari na yung matinding pain. So, yun. May chance na maging masaya. In a way na baka may mamit siyang someone new o possible new love interest. Ano pa? Anyways, punta na tayo sa dulo. Ito. Last spread na to. So, after nito, pupunta na tayo dito sa pinakadulong deck. Ito yung last deck. So, ano mayroon dito, oh? Meron tayong priest. At widower. Ano ito? Widower. So, ang katamaan nito ay lalaki. This time, lalaki naman. Pero single siya ngayon. Literal na widow. Kung di literal na widow, ay single siya. Nowadays, lalaki. Ha? Divorsyado, annulled. Kasama din dito. O sad na lalaki. O pwede rin ex-husband to ex-boyfriend. Nung iba sa inyo. So, itong taong to, mukhang may aayusin siya. Mukhang seryosong bagay. O anything na may kinalaman sa rules and regulations, law, do's and don'ts. Legal matters. Ganyan eh. O tungkol sa retirement, pension, insurance. So, yun. Yun yung mga possible na ayusin niya. Pwedeng mag-ayos siya ng documents sa bangko niya o sa tungkol sa tax o baka mag-apply ng work. O ewan ko, for some reason may ayusin siyang importante. Okay? O pwede rin may kinalaman sa mga kung ano-anong issues.
O baka magpapa-check up siya. Pa-check up siya sa doktor. Sa month na to. O pupunta siya sa barangay hall, sa city hall. O may mamimit, o makikipag-meet siya sa lawyer. Case to case basis kasi ha. Lawyer, judge, police. O literal na priest. So, again, ulitin ko, general reading to. Alin man doon. Yung pwedeng kitain niya. Kasi may ayusin siya dito eh. O anyone na official. Taong official. Politiko. O official. Yung mataas na katungkulan. May mamimit siyang ganon. O imimit. Anyways, punta na tayo dito sa huling deck ko. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay, kukuha lang ako dito ng 3. Pabasahin ko na lang. General advice na to for the whole month of April 2025. So, sabi, the universe has my back. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. At ang huli, when I think I've surrendered, I surrender more. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.